Yes, magandang tanghali po sa ating lahat mga kabayan. Muling pagbalik po dito kay Ate Gemma. At ito nga po, ginaguide tayo, no? Ginaguide tayo mga kabayan. Dahil napansin nyo po, nung unang punta namin dito ay naglakad kami sa Palayan, no? Ngayon, baybayin po natin kung saan cemented road po siya mga kabayan. Ayan, pinapakita ko po sa inyo. Kaya nung pagbalik po namin, nung pauwi kami mga kabayan, doon kami dumaan sa kabilang side na naman, no? At may kunting lakad po na palayan, tapos meron ng semento. So ito, tumbukin namin, baybayin namin mga kabayan para just in case na kung ano pong mangyari dito sa kay Ate Gemma, alam po natin. At halimbawa na bibili po tayo ng materyales, ay sigurado na makakarating po doon sa kanila mismo, sa bahay po nila, na hindi po magmamanual. So ayan, ibang barangay ito, tama? So nandito na tayo sa ibang barangay mga kabayan. Kasi nga po, yung isang barangay na dapat doon po tayo dadaan na medyo malapit ay temporary closed dahil ginagawa po yung tulay, no? Kaya umikot tayo ngayon, kaya nagpa-guide tayo. Ayan, so, nagpa-guide tayo ngayon sa Prince Water Refilling Station ni Ate Gina Olson, isa sa ating very generous trainee and sponsor po natin mga kabayan. So yung tauhan po niya ang nag-guide sa atin. Kasi mahaba-haba ito mga kabayan. Tiyak maligaw kami, promise. No, dahil ang daming liko-liko at walang mga signage po mga kabayan. Talagang unang punta natin dito maligaw ka. So ginaguide tayo ngayon patumbok po doon sa bahay ni Ate Gemma. So please, pag-pray natin na kahit pa paano may magandang sinyalis na malapit sa katotohanan, kumbaga mga kabayan, itong pagbigay ng biyaya o bahay dito kay Ate Gemma po mga kabayan. Huwag na muna tayong mangarap o tumbukin yung asahan natin na magandang bahay, no? Doon muna tayo, yung muna ang isipin natin, yung bahay na light materials na maano nila. Ayan, no, may tulay tayong nadaanan mga kabay, malalim ito, no? Malalim mga kabay, makitid, hindi pwedeng sa lubong. Yung sa kabila ay inayos, dito okay na, kaya dito kami dumaan. Kaya naglungkat tayo, hindi tayo napunta sa shortcut, naglungkat tayo mga kabayan. So balik tayo doon. So wag mo na nating isipin kung gaano kaganda yung bahay ni Ate Gemma, no? Ang importante po na magawa natin sila ng simpleng disenteng bahay na hindi delikado, na safe po yung buong pamilya mga kabayan, no? Na hindi kawawa na natutulog na mangangamba ka kung ano na ang mangyayari na habang natutulog ka mga kabayan, na hindi mo alam biglang bibigay yung bahay nila. So kawawa, madaganan, madisgrasya. So big problem po yun. So yun muna, isipin natin para hindi tayo ma-stress. Smooth yung ano natin, yung mission natin, no? Kung anong kaya ng ating bulsa kasamang ating mga mapagmahal na mga sponsor. So ayan, another tulay. Ayan, another tulay po mga kabayan. Parang overflow, walang tubig, no? Kailang napuntahan ko na to one time na tag-ulan mga kabayan. Ano yan, malakas ang tubig, bumabaha dyan, hindi ka makakatawid dyan kapag tag-ulan na panay baha dyan mga kabayan. So ayan, pakita ko po yung palibot. Nakailang minutes na tayo mga kabayan na. Oh, ayan po. Hindi
Hindi pa. Malayo-layo pa ito mga kabayan. Ito po yung senaryo dito sa daanan kapag papunta tayo kay Ate Gima. Buti na lang kahit papaano ay ano siya, cemented road po mga kabayan. Dahil kung rough road ito tapos tag-ulan, aba, mahirap talaga mga kabayan. Kaya sana makalikom tayo ng medyo maaga-aga po mga kabayan na kahit papaano na hindi na tayo mag-manual papasok doon kay Ate Gima mga kabayan na hindi na mahirapan. Oh, so ito na, nandito na tayo. No, so ayan. Kaya nyo ibababa? Ha? Dyan. Ay, dyan? Kaya? Ay, saba ka diri, saba ka diri. Kaya nakita, kaya nakita. Hindi tayo nakadaan dito ah. Tumawal lang siya kasi ang ganito sumayaw mga kabayan. Nung nakainom. Eh ngayon, kinantahan ko, tumawa lang. Kailangan man obra ka. So tinitingnan mo na, check mo mga kabayan kung kaya. Pero may pumasok na, ay sa ibang side pala yun, no? May pumasok na hard. Kaya clearance lang. Gandahan lang. Naku, saktong-sakto lang talaga mga kabayan. Saktong-sakto lang siya. Baka yung mugs natin na. Oh, dyan. Kumusta dyan? Mayroon palang ano. Tuloy, maliit. Anong tawag nito? Baka maano nila. Hindi ito. No, ganyan kainit. Akala mo nasa desierto ka mga kabayan. Ganyan kainit dito. Oh, ayan, ito yung daan na kung saan Malapit. na malapit kay Ate Gima po mga kabayan. Oh, nag-guide si Saba Kadri. Maano yan eh, mabait, masipag. Bakit ay? Bakit ay naman? Dati daw siyang pasaway mga kabayan sa ano, Kaya. Di sama. Di paakit. Nung naglakad di paakit no? pero ngayon hindi na daw. Kasi may anak na siyang dalawa. Sakit pa no? Diyos ko, saktong-sakto lang talaga mga kabayan. Yung ano natin ha. Oh, slowly. So, ito yung sinabi ko mga kabayan. Kapag hindi tag-ulan, yung materialas kung sakaling palarin tayo, ipagkaloob ng ating Panginoong Diyos, ay hanggang dito, makakapasok po talaga yung materialis mga kabayan. Hindi mahirapan, walang manual. Kasi last time, dyan po tayo dumaan, oh. Ayan. Dyan po tayo dumaan, nag-shortcut. Oh. Nag-shortcut po tayo. Yan. Oh. Kaya umikot kami doon para makita natin yung sitwasyon kasi inisip ko, paano ito? Anong gagawin natin? Oo, kayang-kaya na namin. Hello. Ano, tagay tayo? May trabaho naman. Ay, may trabaho pa. Huwag ko di mag-under, ano muna, mag-under time. O, pang merinda nyo.
Kasi ang init pang ano, pang Thank you po, sir. pang malamig. Oh, saba ka diri. Saba ka diri. Sige po. Salamat ha. Salamat kuya. Din po dito. Salamat. Merienda kayo ha. Sige, ate. So ayan po mga kabayan. Medyo nakalist tayo sa ano natin, sa lakad, no? Sobrang init. Thank you dahil wala pang ulan na maipasok natin yung sasakyan. Pwede nga hanggang dito yung sasakyan, no? Oh. Pwede po dito po. Dito. Hindi, sa ano na siguro dito. So ito mga kabayan, ito na yon. Nandito na tayo. Diba? Daming mangga. Oh. Pwede makahingi ng mangga. O parang hinog na tong isa. Oh. Ayan oh, nag-yellow na. Oh. Init lang ito. Nasira siguro sa init. Hello! Kumusta? Alamig pala dito sa lugar ko, no? Nag-i-snow? Malamig yung lugar nyo, ha? Mainit ba? Ako kasi nilamig ako, naka-jacket ako, oh. Hi, be! Kumusta kayo? Hi, Diyos ko. Ang sarap dito tumambay, oh. Oh. Nandyan na naman tayo sa sasakyan natin. Ha? Nandyan na naman tayo sa upuan natin. O, kumusta kayo, ah? Ma'am, okay lang, ma'am. Ha? Okay lang, ma'am. Okay lang. Bumba. Nawasa yung kay mama ko, ma'am. Buti mayroon si nanay, no? Kung wala yan, ma'am, Abot pala dito. doon kami, ma'am. I-give saan? Nag-i-give dyan sa baba, ma'am. Meron dyan? Gripo, ma'am. Gripo naman. Puso. ma'am. Okay, so ayan, sa wakas nakarating na rin kami mga kabayan dito. At ito nga ang senaryo sa weather sa lugar ni ni Ate Gina, 150 degrees Celsius, no? Mataas pa sa disyerto mga kabayan. Pero ito na natili kaming buhay. Awa ng Diyos mga kabayan dahil kumapal na ang aming balat. Makapal pa sa balat ng kalabaw mga kabayan. Kaya hindi namin ininda ang init. Kayang-kaya namin. No problem. So ano ang balita, Ate Gemma? Kumusta po tayo? Kumusta ang mga bata? Okay lang, ma'am. Ha? Okay lang sila, ma'am, kahit paano. Si mister mo nagtrabaho pa din? Nagtrabaho siya, ma'am. Anong oras maalis? Alas mga 6:15, ma'am, ganun. Oh, tumawag kasi kami kagabi. Siguro lubat ka or mahirap yung signal. Mahirap dyan naman sa bahay ko, ma'am. Kasi dyan na kayo paggabi na. Ma'am. Ngayon, wala si mister dahil hindi namin na-contact. No? And bukas, may trabaho siya ulit. Sinabi ko na sa kanya, ma'am, na hindi siya papasok, ma'am. Para naman makita din namin. Oo, ma'am. No? Para makita naman namin si Romnick Sarmiento na makasama kayo na buo. Anong ulam nyo? Ma'am, yung malunggay na bunga, tsaka yung Wow! sardina. Sayang, hindi ko kayo naabutan. Gustong-gusto ko pa naman yun papakin, sipsipin yung malunggay. Mayroon pa ba dito? Mayroon pa o wala na? Wala na, naubos. Kasi magugulang na rin yan, At saka yung iba ma'am, yung maliliit. meron pa, ma'am. Saan? Kukunin dyan, ma'am. Masarap yun. Diyos ko, igisa mo lang siya sa kamatis. Kahit walang sahog, walang mumo, kamatis lang, asin bitsin, ay, napakasarap na. Kumusta kayo mga anak? Okay lang po. Okay lang. Wala pang pasukan, di ba? Malapit na. Kaya natutulungan mo na si mama sa trabaho dito sa bahay. No? Paano pala pag pumapasok yung mga bata, Ate Gemma? Ma'am, pag dyan, ma'am, Maglalakad lang sila? Ma'am. Ito, ma'am. O gaano kalayo? Simula dito, ma'am, kung walang tricycle dyan sa ma'am, sa Barangay mismo? kalsada dyan, ma'am. Oo. Doon na sa barangay hall, ma'am. Baybayin nila yung dinaanan namin Opo, kanina. ma'am. Yun, ma'am. More or less ng mga siguro sa mga kabayan, baka mga 20 minutes kung lakarin nila. No? Pero kung mabilis kang maglakad, sanay ka, may kasamang takbo, kayang-kaya mo mga 15 minutes lang.
Itong dalawa nag-aaral sa ngayon. Ay, ito, ma'am. Sa June 8, ma'am, grade 10 tsaka grade 7 to, ma'am. Ito nag-aaral na rin. Ito, ma'am, sa June 8 din yung pasukan nila. Kinder, ma'am, tsaka daycare, ma'am. Ah, lahat na sila. Opo, ma'am. Ay, apo, kundi madagdagan ang expenses, madagdagan ang gastusin kasi 4 na pala sila ang papasok sa itong pasukan. Opo, ma'am. Sabi ko pa naman mga kabayan, ako sasagot sa mga kagamitan nila. Akala ko kasi yung 2 lang. 4 pala sila. Hindi kaya. Magbunutan na lang kayo kung sino yung ilibre ko. Sige, kakayanin natin yan. No, kakayanin natin yan. O ano naman ginawa niyo bang maghapon, Ate Gemma? Nagputol kami ng mga kahoy, ma'am. Ah, nagputo na naman kayo? Talaga, no? Napansin ko dito mga kabay, mula doon o nakikita ko, kahit yung mga malalaking bahay, may mga imbaks na ng kahoy, talagang pinaghandaan nila. Yung La Nina na darating. Ay, Diyos ko, kasi El Nino ngayon, La Nina na naman. So pinaghandaan talaga nila mga kabayan ang tag-ulan. Kaya sila, wala din silang ginawa. Ay, sige, putol kahoy, hakot, mangahoy, at sinisibak nila mga kabayan para ma-file nila ng ganyan. Tapos pagdating ng tag-ulan, takpan na lang nila dyan. O meron ka na, hindi ka na mahihirapan. 'Di ba? So ganyan mga kabayan ang ginagawa kapag ikaw ay nasa buhay probinsya. Saan naman kayo nangunguha ng kahoy, Ate Gemma? Ma'am, minsan dyan, ma'am. Pero doon sa Bantay pa ba? Malayo, ma'am. Doon po yan. Doon. Pero meron naman din dyan, mga Meron, dyan. ma'am. Kaso konti lang, ma'am. Kasi marami na rin kumukuha. Opo, ma'am. Doon talaga yung pinakamarami, ma'am, doon sa Bantay. Saan yung bantay? Doon, ma'am, dyan sa... Paano kayo makakuha doon? May bantay. Nilalakad kami. Nilalakad namin, ma'am. Nilalakad. Opo. Kasama kayo. Opo, ma'am. Ito, ma'am, ang kasama ko, tsaka itong babae. Wow. Siyempre, kung hindi mo puntahan yung kahoy, hindi naman lalapit sa'yo. Kaya kailangan mo, ikaw talaga ang pupunta sa kakahuyan para makakuha ka ng panggatong mo. Diyos ko, marami palang bunga to, Ate Gemma. Mamaya mahulugan tayo. Hindi, ma'am. Ha? Hindi, ma'am. Hindi mo pa naranasan nahulugan ng... Hindi pa, ma'am. Hindi pa na. Natakot talaga, no? Baka babae kasi, mahulugan tayo, mahimatay tayo sa mahulugan tayo ng isang tawag nito. Mahangin kasi mga kabayan, natatanggal yung sombrero. Teka, wait lang kuya. Kunin ko yung cellphone. Okay. Lakas ng hangin, no? Okay, sige. Ate Jim, sana kahit mainit, basta may ganyan lang. No, hindi sasakit ang ulo mo at saka hindi ka hingalin. Ayan, no, ganda ng ang lakas ng hangin mga kabayan. So, sana ganyan lang siya. So, Ate Gemma, nandito kami kasi mayroon lang tayong konting katanungan. Opo. No? May konting katanungan lang tayo. Kasi, sabi ko nga, mag-pray lang tayo kung ano yung mangyayari sa atin. No? Tanong ko lang, Ate Gemma, Opo, ma'am. itong lupa na tinitirikan ng Bahay namin. bahay, kanino ito? Tenant po kami, ma'am. Kay, ma'am, kay... Pangalan na siya. Kimson ata, ma'am, to eh. Tenant kayo dito. Opo, ma'am. Sino ang unang-unang tenant dito? Silang mama. Si mama mo talaga? Yung asawa niya, ma'am. Kasi si mama ko taga-anda din siya, ma'am eh. Asawa? Kaano-ano mo yung asawa ni mama mo? Papa ko, ma'am. Ah, Si ma'am talaga. nagulat ako doon na. Yung unang-una, yung asawa niya. Hindi, Parang gusto ko naman tanong bakit pangalawang asawa niya yun? may pangalawa na siyang asawang... Mayroon nga talaga. So, una. Yung una, ma'am, patay na yung papa. Patay na. Yun ang original na Opo, tenant na ma'am. mag-asawa. Sila ni mama mo at Opo, saka si ma'am. papa mo. So ngayon,
matagal na panahon na sila ni mama mo dito. Matagal na. Mga ilang taon sila noon dito? Mga ilang taon na kaya? Kasi nung bata na ako, ma'am, 1990. Hanggang So, nung ngayon. nag-asawa sila, dito na sila? Opo, Dito na ma'am. tumanda? Dito na nagkaroon ng Opo, ma'am. anak? Opo, ma'am. Hanggang ngayon? Opo, ma'am. Nung ano pa, ma'am, nung wala pang asawa si papa ko, dito na talaga siya nakatira, ma'am. Ito na mismo. Diyan sa, ma'am, diyan sa bahay nila, diyan sa kabila, ma'am, diyan. Binata pa lang sila Opo, noon. ma'am. Oh, okay. So, ibig sabihin, talagang dito na talaga kayo. Pero, ang nagmamayari ng lupa, iyon pa din. Opo, ma'am. Taga saan naman? Malayong lugar? Pero taga Manila na sila, ma'am. O sino aasikaso sa lupa? Nagpapatanim sila? Yung may-ari o kayo ang gumagamit? Kami yung ma'am, gumagamit, ma'am. Sa, Uy, ang bait sa amin ha. na yung, Pabor. Sa amin na yung ma'am. Pag nagtatanim po kami na yung nagagastos na, ma'am. Sa amin na din, ma'am. Wala. Kayo nagagastos. Ginamit nyo yung lupa. Kayo ang gumagastos. And then wala nang pakialam yung may-ari. Opo, ma'am. Hindi nangihingi ng parte. Ganon, wala. Hindi naman, ma'am. Wala naman, ma'am. Mula noon na ginamit nyo ang lupa. Opo, ma'am. Uy, ang bait ng may-ari. No? Ang bait ng may-ari. Dahil mula noon ay gamit nyo ang lupa. So, itong sinasaka nyo ngayon Opo, ma'am. na pinagtutulungan nyo ni mother nyo. Opo, ma'am. Dito lang kayo kumikita at nagtatanim kapag tag-ulan na. Opo, ma'am. Pag tag-ulan na, ma'am, yan lang, ma'am. So, mga ilang hektarya ito? 0.5 lang, ma'am. Meron palang 0.5? Parang kalahating hektarya? Opo, ma'am. Oh, 5,000 square meter mga kabing kalahating hektarya. Yun ba yun? Kasi 0.5 daw eh. Kasi farmers, So kalahating hektarya. farmers kasi si mama ko, ma'am, ang nilagay niya kasi dyan sa talon niya, ma'am, 0.5 yung ang nakalagay doon sa farmers. Kalahati. Opo, ma'am. Oh. Kalahating hektarya nga po mga kabayan. So, naitanong ko, Ate Gemma, kasi halimbawa ay hindi tayo magkakaroon ng problema. Opo, ma'am. No, kaya naitanong ko ngayon at napakabait ng may-ari ha. No, napakabait ng may-ari na hanggang ngayon ay yung lupain na ito ay sinasaka nyo na walang anumang porsyento na hinihingi yung may-ari dito. Wala. So hindi nyo na nakikita hanggang ngayon. Minsan, ma'am, Pupunta dito. ma'am, kasi Binibisita. yung mga ma'am, yung mga lupa kasi kailangan din nilang ma'am, yung estimate yung mga lupa nila, ma'am, kasi may kanya-kanya silang mga kapatid din. Baka yung iba binibenta Opo, na ng mga kapatid. Opo, So ma'am. paano pag darating ang panahon na maibenta din nila ito? Pero ang sinabi naman sa amin yung may-ari, ma'am, na dito din sa amin, wala muna daw dito. Doon muna sa kalsada. Sa kalsada. Nila, So ibig ma'am. kong sabihin sa ngayon, okay pa kasi ang binibenta nila yung malapit sa kalsada. Opo, ma'am. So ito kasi ay medyo pasokin na. So ang tanong ko lang, halimbawa kung naibenta na ito sa may-ari at merong nakabili, paano yung iilan ang bahay na nakatira, 1, 2, 3 or 4 kayo dito? Paano naman? Paano ang magiging usapan? Ang usapan naman, ma'am, kung may pera naman daw, kahit na bilhin daw na nito, hindi na nila ibibinta sa iba, ma'am. Oh, paano kung halimbawa na wala kang pambili at naibiling ng itong yung farm, halimbawa yung palayan lang ang gusto lang bilhin, Opo, ito ma'am. gustong itira. Parang ganun ba? Ang ibig kong sabihin, okay sige, kung ako may-ari, okay sige, sa tagal yun ng nandyan kayo nakatira, ang ibenta ko, itong na lang, yung sinasaka. Pero itong kapiraso na may bahay, sige, i-donate ko na lang or ibigay ko na lang. So sa tingin nyo ay Kunin lang sa hindi kayo mapapaalis dito. Hindi, ma'am. Kasi inano naman nila, ma'am, na matagal sa ilang taon na kasi kay ma'am. Hindi naman nila basta-basta na paalisin kami dito, ma'am. Dahil sa tagal na panahon. Opo, ma'am. Okay, so naitanong ko lang po yan, Opo, ma'am. Ate Gemma, kasi
sigurado tayo at hindi tayo mapagalitan or hindi tayo masita or hindi kayo kawawa din. Ay, opo, ma'am. Yun pala, super tagal. Mula pa sa tatay mo na binata pa ang tatay mo, ay nandito na nakatira sa lupang ito hanggat nag-asawa at hanggat pinanganak kayo, hanggat nagkaapo na, Opo, ma'am. no? Ay nanatili pa rin kayo dito mga kabayan. Siguro, may mga ganun kasi mga kabayan, no? May mga ganyan kasi na may mga mababait talaga na may-ari ng lupa. At yung iba nga, binibigay nila sa mga tauhan nila. Meron din akong kamag-anak mga kabayan, no, na ang laki ng lupa nila. At nung tumanda na sila mga kabayan, pinagdudunit nila ang mga kalupaan nila mga kabayan. No? Pinamimigay nila doon sa mga workers nila sa kabundukan. O yung isang workers, isang ektarya, isang workers, isang ektarya. So ganun ang ginawa ng mga kabayan. At least, bago sila namatay, ay naibahagi nila yung malawak na ektarya, no, na kalupaan po nila mga kabayan na naibigay nila sa kanilang mga workers. So ito, feeling ko mga kabayan, kung maibenta man to halimbawa, kung darating man ang panahon, siguro ito, kasi medyo ano na ito, para bang mataas to na parte mga kabayan na wala naman din, hindi naman din pwede itong taniman ng palay. Yes, ma'am. Kasi mataas to para bang Opo, maliit na ma'am. bundok. No, parang maliit siya na bundok mga kabayan na nakaganyan. So nandito sila. So siguro kung maibenta yan, no, at sabihin siguro sa may-ari na, okay, sige, yung doon sa makakabili, hayaan mo lang kasi magiging tauhan mo rin yan kung anong balak mong gawin dyan sa lupa. Kung halimbawa magpapalay ka, o sila din ang magiging tauhan mo, kumbaga. So siguro gano'n na lang. So ibig sabihin ay wala tayong magiging problema dito, no, kasi super bait ng may-ari. And hindi naman din tayo magpapagawa ng mansyon. O, di ba? So yung mga ganito lang kalaki mga kabayan, di ba? O, mga ganyan lang nakalaki. Okay lang yan, ma'am. Oo, ang importante. Kahit maliit, ma'am. Oo, kahit nga Importante lang. na meron. Mayroon, ma'am. Oh, pero napansin ko sunod-sunod yung mga anak mo mula sa panganay, sa pangalawa, sa pangatlo, sa bunso, kulang na lang doon yung tatay. Opo. O, kumusta ka naman? Ano pangalan to ulit? Panganay? Jeric. O, kumusta ka naman, Jeric Rabal? Okay lang. Ha? Okay lang. Okay lang. Nangahoy ka ba sa araw na ito? Nagkuhan lang po, nagputol. Nagputol ng Kahoy po. kahoy. Saan na yung mga pinutol mo? Yan. Kumbaga parang, Nakaradyo. oo, yung manakaraan na dala-dala nyo. Ikaw naman, Be, ano pangalan mo na ulit na? Sandara po. Ha? Sandara po. Sandara? Oh, ang ganda pala naman ang pangalan nyo ha. O, kumusta naman? Anong ginawa mo ngayon, Sandara? Nagligpit po ng mga pinutol ni Kuyang Kahoy. Wow! At saka tatlong lalaki pala ito, tsaka isang babae. Talagang ito ang laging katuwang ni Ate Jima, yung babae. Marunong na ba ito maglaba? Marunong ka na maglaba, Sandara? Opo. Magwalis ng bakuran. Opo. Wow! Magligpit sa loob ng bahay. Opo. Wow! Very good. Talagang well-trained kayo ng nanay niyo, ha? Ito ang napapansin ko sa mga bata, mga kabayan, yung bang marunong sila tumulong sa nanay nila. Marunong silang tumulong. At saka mababait, tahimik lang. No, kung hindi mo sila kurutin, hindi rin sila aaray. Parang ganun. No, very talaga, behave lang talaga sila. Yung bunso nila, Diyos ko, talagang ang lakas nitong makatitig sa akin, mga kabayan. Sabi niya, pag lumaki ako, manda ka lang sa akin. Yan siguro iniisip niya. O, itong pangatlo, anong pangalan? Pangalan? Anak, kinakausap ka ni Madam. Ha? Yan po. Jin po? Diyan po, ma'am. Diyan. Jan. Oh, si Jan. Tapos ang bunso, anong pangalan bunso? Ang pangalan mo, anak? Lakasan mo, anak. Sige na. Liempo? GM, ma'am. GM GM po. po, sabi. Akala ko Liempo. Nagutom pa naman ako.
Lakasan mo kasi anak yung bunganga mo. Di ba O, malakas di ba? din? Maalas lang mga kabayan. No? Pagkausap mo, kapag kausapin mo sila, sasagot naman din sila. No? Pag hindi, behave lang din sila mga kabayan. Para ba mga old-fashioned sila na makagaya natin sa henerasyon natin noon mga kami kapag may bisita, ay huwag kang maingay, huwag kang magsalita, huwag kang sumingit. No? Hayaan mo yung mga matatanda na magsalita, makinig ka lang. Parang ganun ba? No, parang ganyan. Okay, sige. So, ayan lang po mga kabayan, nandito kami kasi kinumusta ko lang at tiniyak ko lang po, tinanong kay Ate Jima kung ano po ang status dito sa kanilang tinitirahan. So, wala namang problema at kung magkataon man, kung darating man ang panahon na na paalisin sila dito, wag naman sana, no, ay sulit naman na ang panahon, no, sulit naman na dahil halos dito na sila tumanda, kumbaga dito na lahat-lahat, no, at malaki na yung mahaba na yung panahon na nakikinabang sila sa lupa, so no problem. Pero sa tingin ko ay mababa ang porsyento na paalisin sila dito, no, 1% lang, talagang dito na talaga ang ang buhay nila, na hindi na talaga sila mapapaalis. Kasi ayan, no, iilan lang naman sila. Yung doon nga, may simento nga. Sa tsahin mo yan? Opo, ma'am. Yan nga, nakasimento nga tsahin na. Sa nanay niya, light materials lang. Pero sa tsahin niya. Kahit mga ilan-ilan lang sa 2, 3. Ilan kayo dito? 5, ma'am. Yung dalawa dyan sa... Meron pa ma'am, dyan. yung dalawa dyan. 5 lang naman sila dito mga kabayan. Kaya no problem. No problem. Okay, so ayan po mga kabayan sa aming muling pagbisita dito kay Ate Jima. At okay yung naging sagot sa mga katanungan natin. Although hindi lang ako ang nagtanong mga kabayan, meron pang ating mga viewers. Lori, pakitanong mo nga sa kanila. So ito na po yon ang kasagutan. So no problem. No problem. Matagal na panahon na nandito sila. Okay, see you next episode mga kabayan. We will see kung ano po ang mangyayari sa buhay dito ni Ate Jima and ang kanyang mga anak. Bye!